because, ano lang nila yan, yung issue na yan, ginamit lang nila para panakip sa flood control, Mm. yung corruption. Well, ngayon, todo-todo kayo ngayon. Kaso wala na. Sino maniniwala? Girl, Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. bayan. Churi lang. Ganito. Itong sila nakakamping gang, nalaman siguro nila si Madriaga. And then, kinuwento nila siguro sa BBM camp, oy, meron kaming keme, ganyan-ganyan. Pwede ba namin pakakuan ng ganito, ng ganyan? Ano pa ba pwedeng maano natin? Ano bang pwede? Ganyan. Oo. I really think that this was not the idea of the BBM administration. I don't think so. Okay? I really don't think so. So, sa mga BBM camp dyan, nakita nyo, I'm very fair. Kung di ako fair, itatapon ko lang to sa inyo. So, ngayon, itong kakamping, sila ang nag-emirate ito. You know why? Bakit? I don't think na ito ay na this is BBM-led. Unang-una, remember yung marami tayong signs na nakita. Remember yung kay Remulla. Ay yung sinabi ng Camp ni Madriaga na binisita ni VP Sara si Madriaga. Pero sabi ni John Wick, well, meron kaming record pero hindi si Madriaga ang binisita niya kundi si Teves. Number one. The BBM admin doesn't need to do that. They could have just played Okay? Number two, yung statement ni Madriaga na may term sharing. Bakla, kung BBM admin na nga sa dito. Yeah, that's what I said earlier actually. It's unnecessary. It's unnecessary. Exactly. And girl, sa pagkakakilala ko kay Ma'am Shi, girl, you may not like Ma'am Shi, but Ma'am Shi is not sloppy. She's not sloppy. She's not an idiot. You know, Lisa Marcos is brilliant. Whether you like her or not, she's brilliant. Simple as that. She's organized. She's very organized. She doesn't. Pagdating sa ganitong bagay, she doesn't leave any stone unturned. So this is definitely not a Ma'am Shi operation. Sa pagkakakilala ko kay Ma'am Shi, this is too sloppy to be Ma'am Shi. To be Ma'am Shi or siguro, ano pa to? Pwede pa tong Martin Romualdez. Yeah. Kasi di ba ako, yan rin naman, yan ang stand ko even before Yung impeachment ni Inday, yung gigil na ma-impeach si Inday is more of a Martin benefit than a BBM kasi a BBM priority. Wala naman hindi na mag-benefit dito si BBM kasi kung ma-impeach si Inday, girl, he has to recommend a VP. Girl, he has to recommend a VP. Ikaw ba kung si BBM ka? Kung ikaw ba si BBM ka, you would like to be put in a situation na kailangan mo mag-appoint ng VP at kailangan mo mamili between Martin Romualdez and kakamping person. Girl, that's a So, ang best position lang ng Malacanang is ulo-ulo Ang best position lang ng Malacanang is ulo-ulo lang. I don't think that BBM wants Inday to be impeached because if Inday would be impeached, kasi si Inday ang ang kanyang insurance. Inday has always been BBM's insurance. Na kasi ganito kung maging matino si BBM, halimbawa, tinuloy niya yung mga gusto ni PRD, Inday is an insurance na, can you imagine kung si BBM, he reformed the government, etc. Bakit kayo mag-aalsa? Diba? Kayo mga kakamping, ang papalit si Sara, gusto niyo ba yan? Ganyan. Ngayon naman nagloko, ganun pa rin ang position, girl. So, Inday is an insurance. So, imagine, kung ma-impeach si Inday, kailangan niya mag-appoint ng VP. Bakla, alam mo naman mga kakamping. For BBM, it's not a good place to be in that you have to make a decision.
Mm. Yes, syempre makakamping, kailangan i-eksena yan. Hindi, dapat kami, ganyan. O, hindi ba? Or kung si Martin, ganun din siya. Kaso wala namang hatak si Martin. Ang may hatak ay kakamping. Ang kakamping ay ang may political camp. So malamang ang kakamping ang pupwesto sa VP pag matanggal si Sara. Mm. Kung si BBM ka, gusto mo ba na ang VP ay kakamping? Bakla! Yes. That's arm's length to presidency, di ba? Mm-mm. Ay, yung mga kakamping, Diyos ko, girl. Kaya mo nga kinuha si Sara dahil ayaw mo imbiyer na ka sa mga kakamping, di ba? Alam mong ilalaglag ka niyan. Alam mo naman na yung inyong kakampihan ngayon ng kakamping for convenience sake. Pero pag mabigyan na ng pagkakataon ng mga kakamping, yes, that's my number, thank you. Kung mabigyan na ng pagkakataon niya ng ang mga kakamping para itulak ka sa bangin, baka itutulak ka niya Correct. for their own benefit. Mm-mm. Ikaw, girl, kayo si BBM, ngayon, magpa-partner ka kay Sara. Pero, kung matagal si Sara, tapos ikaw, si BBM, nandiyan ka na sa bingit ng bangin, hindi mo ba itutulak si BBM kung nandiyan? Hindi ba nila itutulak si BBM? Oo. Ano? That's the moment that they're waiting for. They're waiting for the moment na pag naitulak na nila si Sara out of the way, itutulak na rin si BBM out of the way. Baka ganun ka Bakit ka mag-hold back, di ba? Napalayas na nila si Sara. Di malamang, totoo na nila yan pati kaya hanggang kay BBM. Di ba? Yes. Kaya feeling ko kaya ito si BBM, I really don't think that they are behind this Madriaga. Okay? They're not behind. Ano lang siguro sila dito? Ano lang siguro sila dito? Mga tipong cameo role. Yes. Ulo-ulo lang sila dyan. Gusto lang nila yung hype. Gusto lang nila yung mababuyin si Inday. Yung hanggang dun lang. Pero they do not want it to go full-blown. Kasi magbe-benefit pa rin naman sila up until doon sa pagpapababoy kay Inday Sara. Kasi it will Ang gusto also... lang nila matanggal ang issue kay BBM. I really think that the BBM administration is just would like the issue to be away from BBM. At Yes. ito ng mga kakamping, ibang interest ng mga kakamping. Ang mga interest ng kakamping, hindi lang matanggal ang issue kay BBM, matanggal talaga si Inday. Oo, matanggal si Inday and eventually BBM. Kasi kumbaga parang yung mga kakamping kasi ngayon, hindi nila priority si BBM kasi alam nila if it's going to be a fight between Yellows and BBM, kaya nilang talunin si BBM any day. Any day. So kumbaga kaya parang hindi diyan ka lang. So kaya ka naming i-tolerate, diyan ka lang kasi pwede ka naman naming i-kembot anytime. Siya yung mas mahinang kalaban. Si BBM yung mas mahinang kalaban sa kanila. Kasi nakita nila natalo nila si BBM noong 2016 Yes. Natalo nila with Mama Lenny. So kaya nila. Wala pa sila experience sa talunin ng isang Duterte. At ito lang yung chance nila na maitapon ang mga Duterte. Habang maaga kailangan na. Oo. Kasi pag nanalo si Inday Sara ng presidente, baka hanggang mga 3 more presidential cycles, Duterte pa rin presidente natin. Di ba? It's gonna be very, very difficult for them. Ang ano niyan, actually, ang fearless forecast ko dyan, magwawatak-watak ang mga kakamping. May lilipat dyan ng Sara Cup. Pagkatapos ng 2027. Oo. Marami na 2027. Marami na nga performa ngayon. Lalo na ganito ka-sloppy yung ginawa nila. Girl, ang sloppy. Ikaw ba kakamping ka na may utak ka na leader? Nakikita mong ganyan ka-sloppy. Kwentong parlor? Ano yung kwentong parlor? Bakla sobra raw yung GCash number mo. 895. Si BBM. Ay, magsalita ka. O nagsalita ng palasyo. And Malacanang responded. Oo. Disown it. So, ibig sabihin, girl, I really think that kakamping should already see the game. Oo. Girl, you are being thrown under the bus. You are now being thrown under the bus with the BBM admin. They could have just ignored it and played with it. Nasa inyo na, ay, hindi yan totoo. Anong gagawin nyo? Ipagpipilitan nyo pa rin yung Madriaga ninyo, girl? Hindi na binakapan ng palasyo yung sinabi ni Madriaga. So,
Ano ng credibility ng witness mo? Oo. Yan pa naman ang star. Yan ang kanilang star witness. Mhm. Correct. Yun na ang ano nila, sabi nga nung ano, sabi nga nung mga ano nila, mga katropa nila, bombshell daw. Bombshell! Yung mga revelation daw ni Madriaga, my God. Diyos ko. Anong bombshell? Kayo yung na-bomb. Ay, correct. Sila yung na-bomb. Ayun. Girl, kayo imagine yung mga wala naman nagko-collaborate sa sinabi ni Madriaga eh. Tapos ang daming independent individuals na nagko-confirm at dinidebunk yung sinabi ni Madriaga. Real-time bakla. Yung every time na may sinasabi siya, every time na may sinasabi siya, hindi pa tapos yung hearing, nagsalita na yung original artist ng painting. Pagkatapos yung sabi ni Madriaga, sila Chika, na-meet ko yan, major pa siya, ganyan. Bakla, yung mga tutubing kalabaw, parang, hindi, 2018, Lieutenant Colonel na si La Chica, ganyan. Ano sinasabi niya na-meet niya na major? December 15, 2018, na-promote si La Chica bilang full colonel, ganyan. Galit na galit talaga. Todo debunk talaga yung mga tao. Todo debunk talaga yung mga tao. Wala na yan because ano lang nila yan, yung issue na yan, ginamit lang nila para panakip sa flood control. Mm-mm. Yung corruption. Well, ngayon, todo-todo kayo ngayon. Kaso wala na. Sino maniniwala? Girl, Mm-mm. April na ngayon. Mm-mm. Pero si Trillanes nga, ang ano niya kailangan ma-impeach siya ng 2026. Otherwise. Di ba yun ang sabi ni Trillanes? Di ba yun ang sinabi ni Trillanes? Kailangan nyo ma-impeach ng 2026. Yan na ang talagang deadliest deadline, 2026. Kasi, di ba sinabi ko na sa'yo, Joey, bakit wala pa silang mapagkasundo ang candidate? Bakit kailangan pa nila maghintay ng end of December or early January para makapag-decide ng coalition candidate? Hindi pa nga rin nila alam kung magkakaroon sila ng coalition eh. Alam mo? Kasi waiting sila. Bababa ba ang rating ni Inday? Kung bababa ang rating ni Inday, they can put up a real fight. They can put up a real challenge na baka pwedeng manalo. Pero if hindi bababa ang rating ni Inday, ibig sabihin, sure ball, hindi nila matatalo si Inday. So therefore, it will become a game of campaign funds. So, diba, magtakbuhan na lang tayo lahat dito. Pagkatapos kanya-kanya tayong solicit, di ba? Exactly. So, ang mangyayari yun sa 2028, dahil hindi mo naman sure na matatalo si Inday, tatakbo ka na lang for the money, for the campaign money. Itatakbo mo na lang yung campaign funds. True. Miss Joey, may interview ang abogado ni Madriaga about doon sa paintings. Diyos ko, Lord. Hindi naman, ito kasi yung problem, no? Hindi nila gets na nag-lie si Madriaga on 2 counts. Okay. So, ang sinasabi nila, dinedefend nila si Madriaga na hindi, nagsasabi ng totoo si Madriaga kasi meron naman talaga siyang scholar na gumawa ng painting na similar dun sa painting na kung saan na nandun sa room ni Inday. Okay, ang unang kasinungalingan ito, pina-identify kay Madriaga etong painting neto. Yan, ikaw ba nagbigay niya? Yan ba yung sinasabi mong painting? Sabi niya, yes. Okay? Very, very clear eh. Yan yung binigay ko na painting. Meron akong scholar na sa Laguna, ganyan-ganyan, in-emerald. So nagsinungaling siya na yun yung painting. Ang layo-layo ng painting na pinagawa niya doon sa painting na nakasabit sa room doon sa Tanya Piece. Sa Tanya Gaisano Lee piece na yon, ganyan. So that's the first layer of kasinungalingan. The second layer of kasinungalingan is, Madriaga open up that painting na binigay niya kay Inday kasi gusto niyang i-demonstrate yung closeness nila. Okay? The mere fact, sabihin na natin na merong pinapaint at binigay niya kay Inday, bakit yung binigay niya? Bakit hindi yun yung nakapost? Bakit hindi yun yung dinisplay? Ibig sabihin hindi sila close. Diba? Kasi naman ang daming, alam mo feeling ko talaga si Madriaga, meron siyang obsession kay Inday. Meron siyang obsession kay Inday and I think he is sick in the head. Sinabi ni Attorney Paulo na yun daw yung tingin nila Attorney Kilala at saka nila Attorney Monsayak kay Ramil. Kasi na-encounter nila si Ramil 'di ba? May parang he sounds obsessed kay Inday, ganun. May pagka-stalker talaga. Baka obsessed. Well, alam mo naman ang mga criminal girl, ang mga gusto ng mga criminal, yung mga tipo ni Inday kasi nga tough woman.
Yung pwede nilang isamang magtago pagka nangidnap, di ba? Kasi hindi lang pa, di ba? Hindi kasi naman kasi si Inday may tato. Tapos nagbi-big bike. Bakla Oo. bakla ang mga siga talaga sa mga kanto, yun ang mga gusto. Correct, oo. At saka nung nagmomotor-motor pa si Inday, na-addict daw to si Inday sa mga motor-motor eh. Nung na-addict si Inday sa motor-motor, ang hot talaga ni Inday noon. Kaya nga, Ang hot oh, ni diba? Inday. Sobrang hot ni Inday, may tato, nagmumotor. Mm-mm. Oh, bakla, marami talagang may in love dyan ng mga tarantado. Oo. Ikaw naman kasi Inday, payami ka rin. Payami. Actually, payami din to si Inday eh. Ayan. Pero Payami siya, ka rin kasi Inday. Alam mo mm, Inday, ang hirap sa'yo, payami ka rin. Eh yung pagyami mo pa, ang mga magpo-fall talaga sa yung ganyang yaminess na ano, mga bad boys talaga. oo, correct. Sila talaga ang ano, sila talaga ang maa-attract mo, mga ganyan. Pag bad boys talaga yung ano, yung market ni Inday sa mga ganyang eksena. Oo. Diyos me. Hinahanap ko yung mga ano, lumang photos ni Inday na nagmomotor-motor siya. Yung omniscient, omnipotent, omnipresent. Yung parang puta lahat na lang nandun. Intelligence officer, political advisor, assassin, 'di ba? Confident. Confidant. 'Di ba? Parang putang ina, you're everywhere. Sa lahat ng mga nagaganap na yan, nasa si Bongo. Di ba? Tama. Sa lahat ng nangyayari, hindi mo nasabi si Bongo once, di ba? Exactly. Hindi niya nasabi si Bongo once. Imposible. Mm, Kasi hindi ka po pwedeng dumiretso kay PRD na hindi ka dadaan kay Bongo. correct. Di ba? Di ba wala siyang sinabing Bongo na, oh, kinausap ako ni Bongo, ganyan, wala. Alam mo bakit? Eh kasi magsasalita si Bongo. Correct, oo. Di ba kaagad? May number, ano tayo, close tayo, paano? Kasi, the truth be told, hindi ka malalapit kay PRD na mga panahon yan na hindi ka dadaan kay Bongo. Mm-mm. It's impossible. Kahit kasi Inday, sa kayo mga kailangan dumaan kay Bongo eh. And Inday was actually very public about it. Na, di ba, na nabubwisit siya, na parang puta, anak kami, tapos dadaan pa kami kay Bongo. Di ba?